Youth Podcast! I am Larry Mendoza. I am Alexandra A. Octubre. I am Bea Despabilidaras. I am Rachel Zulina. I am Kel Terencio. I am Miguel Anchoquia. I am Brent Jordan Ulian. Guys, if ever bang gumawa kayo ng isang desisyon, handa ba kayong i-face yung consequences nun? For me, I think oo. Kasi, syempre ginawa ko yung desisyon. Kailangan kong harapin yung kung ano yung consequences na ibabato sa akin or ibibigay sa akin. For me, ganun. And for you, Bea? For me, yes, it's a must. You know what? Kasi, once na nakagawa ka ng isang decision in life, lalo na kapag alam mo na merong malaking responsibilities na kaakibat yon, there's no going back. So, dapat, ready ka. For me, yes din. Kasi parang hindi ka naman, parang kanin na parang mainit, tapos isusubo mo, tapos iluluwa mo. Hindi naman pwede yun. So, dapat panindigan mo yung decision mo. And, ayun. Tama. O ikaw, Phil? Ganun din. Mag-agree na lang din ako. Paninindigan ko yung decision na, ginawa ko. Ikaw? And ako, I think, oo din, kasi andun yung sitwasyon na, ginusto ko, tas parang dumating ako sa point na yon and tatanggapin ko din siya kasi hindi naman pwede yung hindi ko siya tatanggapin kasi ginusto ko yun. Para sa akin, oo din. Kasi, alam mo, parang, hirap naman kasi takasan din yung mga maling desisyon, kumbaga. Tsaka, hindi ka naman magde-desisyon ng basta-basta lang dapat. At iniisip-isip mo rin yun. Tsaka, Prevention is better than cure. yes, that alam mo rin yung consequences nun bago mo siya gawin. Yun, ba? Itong kwento na topic natin ngayon is about sa isang ka-edad din natin, teenager, 17 years old. Lahat naman sa atin, di ba, 17? Yes. Oo, 17. Ayun, yung bida dito kasi, 17 din siya. Tapos, ang decision na nagawa niya is, nakabuntis siya ng jowa niya kahit 17 years old pa lang siya, bata pa, 'di ba? As we all know, like 17 pa lang tayo, masyado pang young para gawin yung mga bagay na yun. At nasa point pa tayo na i-enjoy pa yung buhay natin. Kaso, yung bida sa kwento na to is tinuloy niya na yung parang sa tingin niya buong-buo na sa loob niya na i-go niya na yung parang pagiging adult niya kasi sa tingin niya kaya na niya yung lahat. Yes. Parang kaya na niyang gumawa ng family. Things na Hindi man lang niya naisip na kung anong pinalalabasan ng mangyayari sa Naisip yung consequences. Kaya nagpakasal siya, nakabuntis siya and He decided na yes, he decided kasi at a very young age. he decided na magpakasal at the very young age kasi wala na siyang choice nagawa niya na yun and for him ayun na lang yung way para yes, At least pinanindigan niya yun. yes. Kaso ang consequence nito ay na napahiya siguro, syempre after nun nahiya siya sa parents niya. Na-realize niya na bata pa siya. Ang consequence nun is mahirapan sila kasi at the very young age nga. Hindi pa sila prepared. Oo, wala pa siyang alam. Wala siyang alam sa pamilya. Yes. Later, nagkaroon pa sila ng maraming anak nung pinangasawa niya. Tapos, yung isa sa anak niya, si Blas. Yung isa sa anak niya, si Blas, is parang sumunod din sa yapak niya na naging
Naging batang ama rin. Batang ama. Batang ama rin. Yung teenage years niya. Like, parang he decided na magpakasal agad kasi mahal niya yung Babae. girl niya. Yes. And for me, that's wrong. And totally yung magulang niya doon, di ba? Kaso wala na magagawa yung parents niya kasi nandun na eh. Ayun yung gusto niya. Hindi Ayun na alagaan yung consequence. Yes. So, meron akong hinandang questions dito na related dun sa kwento ni Dodong. So, bunot ka muna. Oo na. Yes. Ikaw mag-usap. Yeah. So, ang question mo ay, nasagi na ba sa isip mo na you are already an adult? For me, na 17 years old pa lang ako at young age. I think hindi pa kasi gusto ko pang mag-explore pa and gusto ko pang i-enjoy yung life ko as a young. Gusto ko munang bigyang pansin yung pag-aaral ko. Hindi agad I know naman na hindi madali yung pagiging adult kasi diyan na papasok yung responsibilities. Andun na yung katotohanan, reality kung paano nga ba mabuhay. Parang ganun ba? About sa sinabi doon ni Allison, like parang mas uunahin mo na yung study before love. Kasi parang, ayun talaga yung parang mas, tawag doon, mas important na parang, para maging financially stable. Para pagka nagkapamilya ka, para ma-provide mo yung pangangailangan. Ayun. Correct. Tama. Tulad nung kay Dodong, di ba? Nahirapan sila masyado. Oh, next question. Ikaw na, Brent. Bunot. Ano sa tingin mo ang paraan para maiwasan ang ganong pangyayari tulad ng nangyari kay Dodong? Kung may tulad yun sa sarili ko, para sa akin is hindi muna ako magdidesisyon sa sarili ko. Kumbaga, hayaan ko muna, mga magulang ko muna ang magdesisyon sa buhay ko. Tsaka isa pa, minsan tama din sila sa decision mo. Kumbaga, Kakabuti mo rin. Tama, nakakatulong din. nakakatulong din yung mga payo nila. Yes. Kasi, nanggaling na rin naman sila doon. Naranasan na nila yun. Possible na Pero, hindi naman lahat maaari nating pwede tayong Hingi ng advice. yes, hindi tayo umasa. Para at least guided Yes. tayo sa mga desisyon natin. And alam rin nila kung ano yung Tama. tama. Oo. Humingi tayo ng guidance pero wag nating hayaan na i-control tayo nila. Yes. Correct. Ang masasabi ko lang, sobrang ganda ng story na to. Kasi, sa murang edad namin, mga youth, Natin. lalo na sa generation namin, Yes, tayo. kami ngayon, sobrang, parang go with the flow lang kami. Lalo na Hindi namin iniisip yung mga possible consequences na mangyayari. Kasi nga, nadadala kami ng bugto ng damdamin. Tsaka di pa natin alam yung It doesn't mean na mahal mo yung isang tao is gagawa ka na ng desisyon or yung biggest step po in life. Kasi nga, hindi naman yung ganun kadali. Yes. In the first place. Yun lang. Tsaka di yung gumagana ng ganon. For me, sa sitwasyon ni, Dodong? Dodong na hindi niya muna, yun nga, sabi ni Bea na sa girlfriend niya, if na nagmamahalan kayo, hindi pwedeng gagawa ka ng malaking desisyon. Isipin mo din yung kakalabasan, siyempre, and yung Mga responsibilities. and yung pamumuhay nyo sa Parang nagbibigay awareness para sa mga kabataan na pag-isipan muna yung mga gagawin bago mag-take ng action. Ganun. Click muna ng right. Yes. Mag-take muna ng right bago ang Bago. magkaroon muna sila ng parang deep knowledge about
sa pag-aasawa or pagkakaroon ng relationship. Tsaka sabi nga nila na once na pumasok ka sa adulthood is there's never coming back. Tapos wala ka nang magagawa pa na you can never escape. And hindi mo naman pwedeng i-reverse yun. Gawin mo na lahat. Kaya, yun, Lahat tama. ka pa lang, gawin mo na lahat. Gawin mo na Take lahat. ka sa buhay. Yes, yun, tama. Explore mo lahat. Kung dito sa podcast, may take two. Sa buhay, wala. Sa buhay, wala. Wala. Kaya tsaka guys, maging lesson na rin sa atin yung kwento na footnote to youth na tulad dun sa kay Dodong, sa papa ni Dodong, tsaka kay